2001 po, ang aming kuryente nasa 500 lang. Tapos lahat naman, hindi naman nagbabago ang aming gamit. Oo, tapos yung 2008 na 1,500, and then noong 2009 medyo tumaas, 2,539, 70 na. Noong 2010, yun ang pinakamabigat kasi sumobra talaga, doble. 4,200 na kami ngayon. Pag tinignan pa natin yung mga billing charges natin dito sa Meralco, tinanggal na yung cross-subsidies, meron din tayong, bukod dyan, may mga buwis din tayong binabayaran. Yung pagpapataw ng value-added tax. Dati kasi walang zero-rated, walang VAT ang kuryente. Ngayon, pinatungan na yan ng VAT. Kaya meron na rin tayong 12%. Kayang ipasa sa mga consumer itong value-added tax na to. Kaya isa rin yan sa mga source ng makikita natin sa ating mga resibo na dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Bukod doon sa generation transmission na ilan sa mga pinapatawan ng VAT, pinapatawan din yung tinatawag na systems loss. Ang ibig sabihin ng systems loss, meron akong kuryente, ako ay generation. Dinispatch ko siya, 10 megawatt. Mula sa point of origin hanggang doon sa destination niya, yung 10 megawatt naging 9 na lang. Kasi nga sa natural law ng physics, talagang naglalaho yan, depende sa distance nung tinatravel ng kuryente. So yung nawalang 1%, for example lang, yun yung kunikonsider na systems loss. At doon ngayon, pinapatawan pa rin yon ng value-added tax. So nawala na yung kuryente, walang nakinabang, pero may buwis. Ang pagtaas ng kuryente, malaking epekto talaga. Kasi nandoon na yung pagtitipid. Eh, hindi naman pwedeng hindi mo rin gamitin lahat ng pagpaplansa kasi kailangan yan mga bata pumapasok. Eh, malaking bagay talaga kung magkaroon ng pagbaba yung kuryente. Kasi dyan kami talaga nahirapan sa pagkain, madali lang. Pero sa kuryente talagang lalaanan mo Papangutang pa. Kinakailangan. Noong una, may kontador kami. Kaya lang, sa sobrang taas ng bayad, naputulan kami. Magpapakabit kami, hindi kami kinakabitan kasi kailangan meron kang 10,000 bago ka makabitan. So bali kung gano'n ang singilan sa Meralco, mas mabuti pa mag-illegal na lang kami. Kasi mas mura sa illegal kaysa sa legal. Bago ka magkaroon ng kontador, kailangan meron kang bibiling maraming wire para makarating sa bahay mo. Ang bentahe lang ng legal, maayos ang pagkakakabit. Pag illegal, talagang salasalabat yan. Kasi marami nakakabit yan. Kasi ang mahirap, kumakapit sa patalim dahil kailangan magkaroon ng ilaw. Dati, hindi naabot ng 1,000, nasa 600. Pero ngayon, halos aabutin na ng 2,000 Sobrang taas ng singil nila Sunod-sunod na yan, yung mga paglalaro na ginagawa sa merkado. At may ginagawa ba na investigation ng ERC? Wala. Umaabot sa 447 billion peso ang remaining debts ng Napocor na gusto niyang singilin sa mga consumer. 447 billion. Ang initial na projection, in the next 25 years, ang patong niyan, additional na patong niyan, kung sakaling aprubahan niya ng ERC, ay nagre-range sa 0.25 centavos to 30 centavos per kilowatt hour. Yung mga sentimong yan, tumatakbo yan kada oras. At ang nagbabayad dyan, yung 11 million metered consumer in the next 25 years. Pagkatapos na ibenta ang lahat ng planta ng Napocor ay sisimulan naman ang bagong dagdag singil mula sa tinatawag na universal charge. Ito ay isang mekanismo upang pondohan ang natitirang mga utang at programa ng National Power Corporation. Yung missionary electrification at yung environmental fund, pangatlo at pang-apat yung tinatawag na stranded debts tsaka yung stranded contract cost. Yung huling dalawa, ito yung mga natitirang utang ng Napocor at yung stranded contract cost naman ay may kinalaman doon sa hinahabol na difference kontratang dapat ibayad sa mga IPPs at yung presyo sa market. Kasi later on, magbebenta sila doon sa WESN. Ngayon, hindi naman nila makukuha
marirecover yung dati ng cost ng kanilang planta sa OSM. Walang kasiguruhan. So yung difference na yon, nahabulin yun sa tinatawag ng stranded contract cost. Sa halos 10 taon ng pagpapatupad ng IPIRA, higit pang lumakas ang kapangyarihan ng kilalang mga negosyante sa Pilipinas na nagmula hindi lamang sa mga industriya sa kuryente tulad ng mga pamilyang Lopezes at Agoites, kundi pati na ang San Miguel Corporation, pagpasok ng pamilyang C na kilalang may-ari ng korporasyong SM Department Store, business tycoon na sina Manny Pangilinan at Enrique Razon, at iba pang mga kilalang tao na nakaupo sa iba't ibang posisyon tulad ng PISAM o Power Sector Asset Liabilities and Management Corporation, Department of Energy, Energy Regulatory Commission, at ang National Transmission Corporation. Kasabot din ang mga dayuhang kumpanya na nagmula sa bansang China, Korea at iba pang dayuhang korporasyon. Pinagyayabang ng maraming international financial institution na tuwang ang ating gobyerno 100% increase sa presyo ng kuryente. Ito ba ang pinagyayabang ng gobyerno? Ito na ba ang pangako ng IPIRA? Sa pagbebenta ng mga planta ng National Power Corporation ay nais din nilang ipagkatiwala sa Korean company ang pangangasiwa ng tubig kagaya ng pagbebenta sa Angat Dam, na bukod sa nililikang kuryente ay siya ring pangunahing pinagkukunan ng kalakhan ng tubig para sa buong Metro Manila. Mahigit 50% naman ang supply ng kuryente sa Mindanao mula sa Agus at Pulagi power plants ay pilit ding inilalako sa pribadong mamumuhunan upang pagkakitaan. Pag pinasimple mo talaga yung pag-aaral sa industriya ng kuryente, lahat ng pwedeng ipapasa nila. Sa pagtaas ng kuryente, dahil hindi ako makapakabit, dahil ako lang naghahanap buhay, nanay, tatay na ako, kaya hindi ko makayanan pagbayad ng kuryente. Kaya wala kaming kuryente, hindi ako nagpakabit na. Tiis na lang kami ng kandila. Yan ang kwento ng IPIRA, yan ang kwento ng pagsasapribado ng ating industriya. Lugi ang taong bayan, nakinabang ang pribadong mga negosyante. More than 10 years mula nung naging panukalang batas siya, tingin ko malaking kapalpakan at tingin ko kailangan na mag-isip tayo ng panibagong balangkas o framework para magkaroon tayo ng kuryente na talagang kailangan ng ating bansa para umunlad, para magkaroon ng trabaho na disente, para magkaroon ng pag-uunlad sa mga iba-ibang rural areas, hindi lang sa mga lungsod. Patay na ang industriya. Tanungin mo, bakit patay ang industriya? Dahil sobrang mahal ang kuryente. So, imbes na magkaroon tayo ng vibrant industrial sector na tinutulungan ng power sector, ito ay lalong pinatay. Namamatay na siya, nanghihingalo na siya bago mag-IPIRA. Nung pinasa ang IPIRA, parang talagang inilibing. Sa aming pag-aaral kasi, 10 taon ng IPIRA, ang pangako ng IPIRA, sabi nila GMA, ipasa natin yung IPIRA, bababa yung presyo ng kuryente. Anong napala natin? 100% increase. Kailangang baguhin, palitan ng IPIRA, kailangang i-repeal ito, kailangang palitan ng bago. Ang Freedom from Debt Coalition ay naniniwala na panahon na upang itigil ang pamahalaan ang maling patakaran mula sa ilalim ng batas ng IPIRA o Electric Power Industry Reform Act. Ang kuryente ay isang pampublikong serbisyo na dapat tiyakin ng anumang gobyerno sapagkat ang pamumuno at pamamahala ay pagbibigay serbisyo sa kanyang mga pinamumunuan. At ang pagpasa ng ganitong responsibilidad sa pribadong mga kumpanya ay isang patunay ng pagsuko sa obligasyon at responsibilidad ng pamahalaan.